Yung overall cost nitong ating loft bed ay yung mga OG my dudes dyan, namumukhaan nyo pa siguro itong kwarto na ito. A few years back, ito yung kwarto / studio ko. Fast forward to today, more or less, walk-in closet na lang siya. Well, all that is gonna change dahil gagawin natin ulit itong bedroom / gamer's paradise. So recently, nauuso itong loft style na bed kung saan sa taas ay may bed, then sa baba ay may desk and PC setup tayo, which gagawin pa natin. So isa sa mga common questions about this type of bed ay paano ito ginawa at magkano? So let me show you. So yung sukat nitong room na ito, my dudes, ay 2.3 meters wide by 3.8 meters long. Then, yung ceiling height dito sa ating main area magmula sa sahig ay 2.7 meters. And kung mapapansin nyo, meron tayong mataas na area banda rito, which is around 3.7 meters yung distansya magmula sa ceiling to our floor. Isa sa important na considerations pag gagawa kayo ng loft bed ay yung sukat nitong ating platform at yung height clearances. So magmula sa sahig hanggang dito sa ilalim ng ating loft bed, we have at least 1.47 meters na clear space, which as you can see, hanggang dibdib ko lang kasi 6-footer ako. Huwag nyo na ipakita sa audience kung alam nila 6 foot. Anyway, with a 1.47 meter clearance, sigurado ko na pag nakaupo ako dito sa ating gaming chair, ay hindi ako mauuntog kahit matangkad ako, you know. Now, pagdating naman natin dito sa taas ay may 1.1 meters tayo na clear distance magmula sa ating loft surface hanggang dito sa ceiling. Sa sukat na yan, kahit nakaupo ako sa very comfortable and thick mattress tulad nitong Emma original mattress, ay hindi din ako mauuntog dito sa ating ceiling, which by the way, sikreto ng mga matatangkad na tulad ko ay masarap at mahimbing na tulog. At least 14 hours of sleep kung pangarap nyo maging 6-footer. So that's where the Emma original mattress comes in dahil may pressure relieving 7-zone foam ito. 7-zone? Ano yun? Strategy sa basketball? No, my small friends. Alam niyo yung pag nakahiga kayo tapos parang nangawit yung puwet nyo or may pressure point sa likod nyo na di nyo alam saan ba nanggaling. Well, the 7-zone foam removes that. So dito, kung bubuksan natin ang ating mattress, ay makita natin ang 7-zone foam na nag-a-adapt at nagko-contour depende sa ating katawan. Mapa-thin, chunky, or muscly tall man kayo, tulad ko. So iba-iba yung paglubog nitong foam na ito sa 7 ergonomic zones ng ating katawan. That's why it's called the 7-zone foam. Also, depende sa sleeping position nyo, nag-iiba din yung paglubog nitong mattress. Mapa-side sleeper ka man, back sleeper, or stomach sleeper. Kasi 'di ba, stomach is sleeper. Galing ng joke. Anyway, may supportive point elastic foam din ito which provides counter pressure to support your lower back sa kahit anong sleeping position ang mas prefer nyo. So with this mattress, hindi ka na magigising. Hindi ka na magigising dahil sa discomfort. Also, did I mention na may climate regulating and elastic cover pa ito combined with breathable, eco-friendly foam na humihigop ng moisture at nagpe-prevent ng overheating. So, presko tayo habang natutulog. Also, another neat feature nito ay washable din itong ating cover just in case may natapon kayo or may nangyari sa inyo sa panaginip nyo kung saan di kayo makahanap ng toilet. Anywho, just chuck this thing in your washing machine and bam, no one has to know about your panaginip. Anyway, my dudes, balik tayo dito sa ating loft bed platform. So, para sa supports itong ating loft bed ay may dalawa tayong 2x4 dito sa harap. One on this side, and then isa dito sa side na to. Tapos, nakatouch dito sa ating mga poste ay itong ating header joist na gawa din sa 2x4 na kahoy. Now, sa gitna nito, my dudes, ay meron tayo nitong 2x4 na katapat nitong ating poste. And then, for the rest of our supporting members, tulad nito, ay 2x3 na lang yung ginamit namin. So, lahat ng ito ay nakakonect gamit itong ating mga angle bar plates
na nakascrew sa ating mga structural members. So, pinaka-importanting part ng kahit anong loft bed ay yung supports niya, my dudes, especially kung paano siya nakakabit dito banda sa ating pader. So, kung titignan natin dito, my dudes, ay meron tayong angle bar na sumasalo dito sa ating 2x4 supports along this wall. And upon closer inspection, mapapansin natin na gumamit kami ng expansion bolts na nakadrill dito sa load-bearing wall na ito to secure it. Para naman sa surface nitong ating loft ay gumamit kami nitong melamine face na plywood kasi iwas amag siya and no need for paint. Originally, balak ko butasan itong loft surface natin kasi baka magpawis yung likod ng mattress. But since may EMA flip topper tayo, di na natin kailangan. Ano yung EMA flip topper? Nag-rap battle ba yun? Ibang flip top iniisip nyo, my dudes. Basically, itong EMA flip topper ay manipis na foam na pinapatong natin sa ating mattress. At kagandahan nito ay may cool cover siya with ultra dry technology para cool at dry ang tulog natin. And may two sides ito that provide either a firmer feel with the pressure equalizing HRX Supreme Foam or a soft and breathable feel with the breathable Ergocell foam. So flip nyo lang ito, depende sa mood nyo or sa gagawin nyo. What? Soft pag matutulog kayo and firm pag magpapalaki kayo ng abs. Anyway, speaking of abs, isa sa mga problema ko dito sa loft bed ay kung paano ko itataas yung foam dito sa taas. Kahit ako na 9 yung abs, hirap itaas yung luma ko na foam kasi wala siyang hawakan. Wala, weak ka pala, Lian Sige nga, kayo nga try nyo mag-barbell na wala yung bar. Bell na lang yung mangyayari doon. Kasi diba, barbell, alisin mo yung bar. Anyway, luckily itong EMA original mattress ay may handles yung kanyang cover. So, madali ko siyang naiakyat dito. Plus, may anti-slip element pa ito dito sa ilalim. Anti-slip? O di hindi ka makakatulog. Ibang slip ata iniisip mo, my dudes. Basically, anti-dulas siya para hindi nanguurong itong ating mattress natin. Kahit nagsi-sit-ups na tayo dito. Alright, so bago madagdagan yung 9-pack abs natin, balik na tayo sa baba. Okay, so dito, my dudes, makikita natin yung ladder na pinagawa ko for this loft bed. So, nafo-fold ito para hindi ka akyatin ng akyat kama. Boom! And also para wala masyadong nakasagabal dito sa space natin. So, itong hagdanan natin ay gawa sa 1x2 tubular steel, which is important na durable and matibay to. Since everyday natin gagamitin ito, pang upside down push-ups. So, same material sa hagdanan din yung ginamit namin para dito sa ating railing. So, 1x2 tubular steel din ito. Now, the moment you've all been waiting for, my dudes, ang presyo nitong loft bed platform natin. So para sa 2x4 and 2x3, inabot tayo ng 4,240 pesos. Then, para naman sa melamine surface natin, around 3,480 pesos yon. All in all, yung materials nitong ating loft bed platform, kasama na yung railing, itong ating stairs, yung paint for this, and yung polyurethane top coat ng ating wood members, pati na rin yung mga screws, angle bar, at yung ating expansion bolt, ay inabot tayo ng 10,855 pesos. So, kasama na rin pala doon yung tools rental at yung electricity use. So, I think that price is pretty reasonable, my dudes. Now, para naman sa labor, it's roughly around 2,690 pesos. Pero, pag i-DIY nyo itong ating buong loft bed, syempre, di nyo na kailangan i-add to sa budget computation. With that being said, yung overall cost nitong ating loft bed ay, drum roll please, 13,545 pesos. So, I'm pretty happy with that price, my dudes. Makakatulog na ako ng mahimbing. Especially, may binigay din ng EMA Sleep sa akin na foam pillow with the same cool cover ultra dry tech as their mattress and topper. May precise pressure relief din ito para hindi ma-deform ang aking already deformed face. Not to mention, may 3 layers pa ito na pwede natin pagpalit-palitin, i-mix and match para mahanap yung tamang combination para sa atin. So personally, ganito yung configuration ko para sa pillow. And with this, I find na very supportive itong pillow na ito sa mga pangarap ko sa buhay, sa aking head, neck, and shoulders, reducing muscle fatigue after ko mag-upside down push-ups. So kung gusto nyo makumpleto ang inyong loft bed setup, grab yourself some EMA Sleep stuff at sama-sama tayong
magpatangkad at magpalaki ng muscles. That sounded wrong, man. Anyway, links down in the descriptions below, my dudes. And don't forget to use the code Oliver10 to get a 10% discount and an additional 1-pack ab. Now, pag balak nyo gumawa ng ganito, my dudes, make sure na isunod nyo sa standards yung size ng loft bed nyo to minimize wastage and para makatipid pa kayo. Anyway, I guess I'll see you sa ating susunod na episode kung saan gagawin na natin itong ilalim na epic gamer setup. So, flying peace!